What's up mga kaasam? Welcome sa aking bagong programa na pinamagatang Tip ko lang. kung saan magbibigay tayo ng mga tips tungkol sa ating pag-aalaga ng isda, no? So yun, tatry ko magbigay ng magagandang tip o kung yung mga hindi nyo pa alam na dapat nyong malaman sa pag-aalaga nga ng isda o ng mga ornamental fishes like flowerhorn, guppy, betta, mga swordtail, so kung ano pa. At sa una nating episode, pag-uusapan natin kung paano ang tamang paraan ng pag-water change. So yun, dapat alam niyo yan, no? So ano pang hinihintay nyo guys? Simulan na natin. Unstoppable! So ayong nakakasang no, sa video na to ay titingnan nga natin kung ano nga ba ang tamang paraan ng paglilinis ng ating aquarium. So ayan, kung makikita nyo, napakadumi dahil ang aking filtration dito ay ang sponge filter lang. Isa sa mga pinakakailangan nyo pag maglilinis kayo ng aquarium ay ang siphon. Ito kasi ang hihigop ng mga dumi sa ilalim ng ating aquarium. So ayun no, ganito lang naman paggamit niyan. Usually may mga mabibili nito na 100 pesos lang. Meron na siyang kasamang pump. Sa paggamit nito guys, kailangan maging maingat kayo dahil pwedeng mahigop niya ang mga isda, lalong lalo na yung mga maliliit. So ayun, pagkagamit ko nito, meron akong sumasalo dito na timba. Doon na pupunta yung nahihigop kong tubig kasama yung debris. Unang-una ko itong ginagawa bago ko scrub yung mismo aquarium. So ayun na nga no, after nyo masipon yung mga debris o yung mga dumi sa inyong aquarium, saka nyo naman gagawin tong pag-scrub gamit ang sponge. So ayun, dahan-dahan lang guys no, mararamdaman nyo naman na medyo madulas yan pag madumi. Tsaka minsan may mga visible nga na mga lumot. Kung tatanungin nyo ako bakit inuna ko muna mag-siphon no, bago mag-scrub. Kasi pag nag-scrub kayo ng meron pang dumi sa ilalim, mas hahalo sa tubig yon at mas mahirap pa kayong tanggalin. So mas maganda talaga na isiphon nyo muna yung mga visible na dirt sa ilalim bago nyo gawin to. Then after nito, hintayin pa kayo ng mga 5 minutes pa ulit bago isiphon nyo ulit para matanggal ulit yung mga dumi na may ipon ulit. Tapos ayun, ito ang paraan kung paano linisin itong sponge filter. Bale ko saan napunta yung yung tubig na tinanggal nyo, doon nyo pipigain yung sponge filter para hindi mawala yung beneficial bacteria na naipon doon sa sponge. Hindi siya pwedeng hugasan sa diretso sa gripo dahil maaaring mamatay yung ating mga beneficial bacteria na kailangan ng tubig para maging healthy sa ating isda. Hindi rin to madalas gawin guys no. Ako ginagawa ko lang to every once a month siguro o every 2 months. So yun mga kasang no, after 5 minutes, lahat ng na-scrub natin sa gilid ng aquarium, napunta naman siya sa bottom ulit. So kailangan ulit natin isiphon yan para matotally malinis na talaga yung ating aquarium. So ayun, tapos pag magbawas kayo ng tubig, at least 30% ng water lang ang dapat nyong palitan. So ang maximum niyan hanggang 50% lang na papalitan nyo ng tubig. So ayan mga kaasang, kung makikita nyo, kalahati lang yung aking papalitan. Maximum na to. Dahil pag lumami pa dyan, ang pinalitan nyo, maaring makasama na sa ating isda. Kung mapapansin nyo mga kaasang, no, ang gamit kong tubig pa dito ay galing sa gripo. Safe naman yan no, basta kalahati lang yung papalitan nyo o 30% nga lang. Huwag nyo rin kakalimutan maglagay ng rock salt no. So ang nilalagay ko dito is 1 spoon per 10 gallons. So antibacterial kasi sa tubig yan, pang kondisyon na rin ng tubig natin. So ayun mga kaso no, ganun kasimple lang naman mag water change no. So dapat mag water change kayo at least once a week. Kahit sabihin yung malinis ang tubig nyo, kailangan gawin nyo pa rin yan para mapanatili nyo talagang healthy ang tubig para sa ating mga alaga. Dahil may kasabihan nga tayo na alagaan mo ang tubig at ang tubig ang mag-aalaga sa iyong mga isda. So yun mga kaasang no, paano naman kung ang filtration nyo ay sump, overhead filter o kung top filter man yan, ganun din naman guys no. Ang pinagkaiba lang yan kasi yung filtration nyo. So unang gagawin nyo pa rin, ito nga yung gaya na sinabi ko kanina, kunin nyo muna yung mga visible debris. Pilitin nyo maubos lahat no, bago nyo i-scrub yung mga walls o yung mga gilid-gilid o tsaka bottom ng aquarium para hindi kumalat yung mga debris nya. Kunin nyo muna, unahin nyo talaga muna yan. Tapos yun, pag nag-scrub kasi kayo nyan, minsan yung mga debris nung na-scrub nyo pupunta rin sa bottom yon, kaya isa-siphon nyo ulit.
Tapos ayun, kung sakaling yung mga tank nyo ay hindi pa ganun kadulas yung yung hindi pa madumi o hindi pa talaga madulas yung glass, mararamdaman nyo kasi yun eh. Pwede rin namang wag nyo munang scrub, kagaya nitong gagawin ko sa tank na to, kasi nung naramdaman ko kasi medyo hindi pa madulas talaga yung tubig. So hindi ko muna in-scrub yan. Ang gagawin ko lang dito ay sasipon ko yan, tapos yun, papalitan ko ng tubig, tsaka lilinisin ko yung mga filter medias. Kagaya nung ginawa natin kanina sa sponge filter, pipigayin lang natin tong filter wool doon sa tubig na tinanggal natin doon sa aquarium. So yun, para nga hindi maano yung beneficial bacteria natin, no? Para nandito pa rin. So yan, piga-piga lang ang gagawin natin dyan. At yung ibang mga filter media, kagaya nitong mga ceramic rings ko dito, hindi ko siya lilinisin ngayon. So yun, ito nililinis ko kada water change talaga. Kailangan mo linisin yung filter wool dahil doon napupunta yung mga visible debris, yung mga malalaking tipak ng dumi na galing doon sa aquarium. Dito napupunta kasi yan. So every time, so yun nga, weekly, kailangan mo linisin tong filter wool dahil dito yung unang sala ng ating aquarium. Tapos ayun, no, at least 30% ng tubig lang ang dapat palitan para maging safe pa rin sa ating alaga. Hindi sila mabigla, no. So yan, nilagyan ko na ng tubig yan, galing pa rin sa gripo yan. Basta lagi nyo tatandaan mga kasang, no, kailangan nyo linisin yung aquarium nyo at least once a week. Kahit sa tingin nyo malinis pa yung tubig dahil sa ganda ng filtration nyo, kailangan nyo pa rin palitan at least 30%. So yun, para makasigurado talaga tayo na healthy yung tubig natin para sa isda natin. Kasi yung mga dumi niyan, minsan di naman natin nakikita na nakakasama sa kanila, kagaya ng ammonia, yung mga ganon. So ayun, ugaliin nyo mag water change at least once a week. Kung makikita nyo dito, no, hindi ko ginalaw yung ibang mga filter medias kasi nililinis ko yan every 3 months, yung mga ceramic rings na yan. So ito talaga ang nililinis ko lang every week, yung filter wool na yan, kasi yan talaga yung sumasalo ng dumi galing dun sa pump. So ayun mga kaasang, no, sana naintindihan nyo yung mga sinasabi ko at sana nakuha nyo yung gusto kong iparating na mensahe na kailangan talaga mag water change kahit malinis tignan ang inyong mga aquarium. At so ayun mga kaasang, no, hanggang sa susunod na tip ko lang episode. At so ayun mga kasang, no, sana may natutunan kayo sa video na to. At kung hindi pa kayo nakasubscribe sa aking channel, click nyo na ang subscribe button at ang notification bell para ma-notify kayo pag nag-upload ako ng mga bago kong videos. At ayun, maraming salamat sa mga nanood. Hanggang sa susunod na video, kahasang number 1, fish out!